Sa huling video, natapos tayo sa panalo ni Howard ng $10 million matapos niyang alisin ang Ziploc virus mula sa mga computer ng kumpanya ng ama ni Sabrina. Umalis siya na parang isang boss, habang naiwan namang galit na galit ang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kwento, makikita natin na sa wakas ay nailunsad na sa merkado ang speech recognition app ni Howard. Dahil sinuportahan ito ng mga higanting brands tulad ng Xiaomi, ang market value ng software ni Howard ay umabot ng bilyon-bilyon sa loob lamang ng ilang buwan. Pero kahit mataas ang valuation ng kumpanya, wala pang kinikita si Howard. Magsisimula pa lamang ang totoong daloy ng pera kapag nailunsad na niya ang kanyang pangalawang produkto, isang real-time translator. Inaasahan na magiging hit ito dahil magkakaroon ito ng libreng bersyon at isang bayad na bersyon. Sunod nating makikita ang gusali ng Flying News, isa sa mga nangunguna sa larangan ng speech recognition at translation. Ang CEO ng kumpanya ay isang batang lalaki na hinahangaan ng mga lalaki at iniidolo ng mga babae, hindi lang dahil siya ay napakatalino, kundi dahil din sa angking kagwapuhan niya. Ang pangalan niya, Victor Do, mas kilala bilang Vito. Sinabihan siya ng kanyang assistant na may bagong produkto ang kakompetensya na kamakailan lang inilunsad sa merkado. Ang market value nito ay mabilis na tumataas. Isa itong napaka-advanced na voice recognition app, at kamakailan lang, ang kumpanya na nagdevelop ng produktong ito ay naglunsad ng pangalawang produkto, isang online real-time translator. Mula sa mga pang-araw-araw na ekspresyon hanggang sa mga profesional na bokabularyo, homophones, at kahit slang o maling spelling ng mga salita, kayang tumpak na makilala ng translator na ito ang bawat letra at agad na maisalin sa gustong wika. Tinanong ni Vito ang assistant kung mas maganda ba ang produktong ito kaysa sa kanila. Sumagot ang assistant na magkalapit lang sila, pero hahayad a day malamang ay mas mabilis silang makakapag-evolve ng teknolohiya at maungusan tayo. Hindi natuwa si Vito at sinabi na kailangan nilang mas lalong i-promote ang kanilang produkto. Tinanong niya kung may plano na ang marketing department. Sumagot ang assistant na mag-a-advertise sila sa mga major short video platforms at nagtatrabaho rin sila sa mga partnerships sa mga travel agencies para maipamahagi ang kanilang app sa mga manlalakbay. Hinampis ni Vito ang kanyang mesa at sinabi na wala siyang pakialam kung magkano ang gagastusin. Hindi nila pwedeng payagan na maagaw ang market share ng kanilang kumpanya. Ang team naman ay humingi ng approval para sa software na lalo pang makakakuha ng mas malaking bahagi ng merkado. Ang eksena ay nag-cut sa isang WhatsApp group ng mga dating kaklase ni Howard. Nag-uusap na sila tungkol sa pagiging multimilyonaryo ni Howard. Isa sa kanila ang nagtanong, "Teka, hindi ba't nagtayo siya ng noodle stand?" Walang nakaintindi sa nangyari. Ang sigurado lang ay lahat sila ay nakaramdam ng panghihinayang dahil ang dati nilang kaklase ay multimilyonaryo na habang sila ay nagchichismisan lang sa group chat. Sunod ay makikita natin ang gusali ng Howard Software Company, partikular sa opisina ng founder nito. Nakatitig si Sharon sa malayo mula sa malaking glass window at sinabing, "Ang ganda ng lugar na to." Sumagot si Howard na pansamantala lang ito, at plano niyang bumili ng lupa at magpatayo ng isang komersyal na gusali mula sa simula. Tinanong siya ni Sharon kung iniisip ba niyang pumasok sa real estate market. Sumagot si Howard na hindi, ang gusaling ito ay magiging pangunahing headquarters ng kumpanya. Umupo si Sharon sa kanyang mesa na may hawak na baso ng champagne at tinanong kung napagdesisyonan na ba niya kung saan ito itatayo. Sagot ni Howard na naghanap-hanap na siya ngunit wala pa siyang nakikitang magandang lugar. Tinanong siya ni Sharon kung ano ang plano niya, at si Howard ay sumagot na baka kailangan niyang bumili ng lumang gusali at i-demolish ito para magpatayo ng bago. Ngumiti si Sharon at sinabi na magandang ideya iyon, ngunit tinanong din kung may sapat na pera siya para sa planong iyon. Si Sharon ay nag-invest na ng $15 million sa kumpanya ni Howard. Sa mga nakaraang buwan, malaking bahagi ng perang iyon ay nagastos na, pangunahin sa pasahod sa mga empleyado. Ang mataas na recognition rate ng voice app ni Howard ay nagkakahalaga na ng $10 million. Kailangan pa ng higit pang mga tao para sa translator ni Howard. Medyo nahiya si Howard pero sumagot na mukhang hindi pa sapat ang pera niya para dito. Kaya tinanong ni Sharon na parang wala lang, paano kung pautangin kita? Humarap si Howard at sumagot ng hindi. Tinanong ni Sharon kung bakit, at sinabi ni Howard na nahihiya siyang muling mangutang sa kanya para magpatayo ng gusali. Sinimulang dalhin ni Sharon ang champagne glass sa kanyang bibig at sinabi na kung sa tingin mo, pero maganda sanang deal iyon. Tumayo si Howard mula sa kanyang upuan, kinuha ang baso mula kay Sharon at inilapag ito sa mesa. Sinimulan niyang titigan siya hanggang sasabihin niya, "Ang galing mo talaga." Sumagot si Sharon, "Hindi naman." Sinabi ni Howard na hindi siya tinatantanan nito. Ngumiti si Sharon at sinabi, "Talaga ba?
Sinimulan niyang ayusin ang korbata ni Howard habang binabanggit na ang pinakamalaking tech fair ng bansa ay magaganap sa susunod na buwan sa lungsod. Dapat siyang makipag-ayos para makilahok at ipakita ang mga produkto ng Howard Software doon. Mapapataas pa nito ang kanyang kasikatan. Pagkatapos ay sinabi ni Sharon, "Oh siya, aalis na ako. Magpatuloy ka lang sa mahusay na trabaho. Lumapit ka sa akin kung kailangan mo ng pera." At pagkatapos ay umalis siya, iniisip ni Howard na talagang tinutokso siya nito. Ilang minuto matapos bumalik si Howard sa trabaho, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito, at hulaan niyo kung sino. Si Sonny, na sinasabing ang kanyang unang solo show ay magaganap sa susunod na buwan sa stadium ng kanyang lungsod. Sinabi ni Howard, "Wow, napaka-coincidence. May electronics fair din na malapit sa lugar na iyon sa susunod na buwan kung saan ipapakita ko ang aking mga produkto." Binanggit ni Sonny na may ilang natitirang tiket pa at tinanong kung gusto niya ng mga ito. Ngunit nagtataka si Howard. Paano nagkaroon ng unsold tickets? Ang mga tiket na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $100 online. Sadyang itinago ba ni Sonny ang mga tiket na ito para sa kanya? Sinabi ni Sonny na gusto talaga niyang pumunta si Howard at sumagot siya na tiyak na pupunta siya. Sinabi ni Sonny, "Binigay mo ang iyong salita. Huwag mong kalimutan." Ilang buwan na ang nakalipas, nag-record si Sonny ng isang single habang nasa lungsod ni Howard noong nakita sila ng sekretarya ni Howard na nag-uusap. Ang single na ito, na tinawag na Winter Love, ay naging malaking hit sa radyo at nagsimulang tumugtog sa buong bansa. Pagkatapos nito, ipinuhunan ni Sonny ang kasikatan at naglabas ng buong album. Ang album ay may 10 kanta, at sa loob ng 2 buwan, nakabenta ito ng mahigit 1.5 milyong kopya. Ikinagulat ng industriya ng musika na mayroong kayang magbenta ng ganito kalaki kahit sa panahon ng internet. Ang totoo, napaka-talented ni Sonny, kaya halos lahat ng kanta sa album ay naging hit, mabilis na nangunguna sa mga chart online at sa radyo. Itinaas nito ang kanyang kasikatan sa global superstar level. May ilang mga journalist pang ang tinawag ang taon na ito bilang taon ni Sonny. Narito tayo, 1 buwan pagkatapos, sa Electronics Fair. Nakuha ni Howard ang isang pwesto para ipakita ang kanyang mga produkto at makipag-ugnayan ng direkta sa mga gumagamit. Pero sa isang nakakatawang twist ng kapalaran, ang booth ng Howard Software ay katabi ng Flying News, ang kanilang pinakamalaking kakompetensya. At ang CEO ay walang iba kundi si Vito. Naroon na siya, tinatanggap ang mga tao ng bukas palad, inaanyayahan silang tingnan ang kanilang bagong produkto. May ilang passersby na interesado talagang sumilip, higit sa lahat dahil napakagwapo ni Vito, at ito ay nakakaakit ng pansin. Sa isa sa mga sandaling iyon, matapos magpaalam sa ilang mga customer, natagpuan ni Vito ang sarili na nakaharap sa isang lalaki, na ginagawa ang parehong ginagawa niya. Isang lalaki ang tumingin sa kanya at tumango bilang pagbati. Bumalik ang tango ni Vito, iniisip. Maaaring ito ba si Howard, ang tagapagtatag ng Howard Software? Sa tingin niya, hindi naman gwapo ang taong ito. Habang iniisip ni Howard na si Vito ay mukhang maayos na tao. Pero may bakas ng kaiabangan sa kanyang mga mata. Pagkatapos maglingkod sa ilang tao pa, muling tumingin si Vito sa ating bida at naisip. Kaya kung pataasin ang halaga ng kumpanya ko gamit lang ang sarili kong pera. Kaya mo bang gawin yun? Sa mga oras na iyon, may maingay na mga tao. Mukhang may sikat na tao na dumating sa fair. Siya si Sonny Bai, napapaligiran ng mga security guards para protektahan siya mula sa napakaraming tao na nagsisimula ng magtipon para makita siya. Nakilala siya ng mga tao mula sa malayo at namangha. Ang iba'y hindi makapaniwala, mas maganda pa siya sa personal. Nang makita ni Vito si Sonny, agad niyang naisip. Grabe, ang ganda ng babaeng ito. Nagsimulang lumapit si Sonny patungo sa booth ni Vito. Nagayos siya ng sarili. Iniisip na tiyak na naaakit si Sonny sa kanyang kagwapuhan. Kaya iniabot niya ang kanyang kamay para batiin si Sonny. Habang sinisimulang ikwento ang bago nilang produkto at lahat. Pero diretso lang si Sonny at hindi man lang siya napansin. Iniwan si Vito na tuluyang binabaliwala. Malinaw kung saan patungo si Sonny, tama. Papunta siya kay Howard. Pagkakita pa lang niya kay Howard, ngumiti na siya. Tiningnan siya ni Howard, iniisip na mas maganda pa si Sonny ngayon kumpara sa huling beses na nagkita sila. Matagal na rin mula nang magkasama sila. Inabot niya kay Sonny ang isang flyer. Tinanong ni Sonny kung ano iyon, at sinimulang basahin. Howard's Voice Recognition System. Samantala, si Vito ay nanatili na lang na nakatayo, hindi makapaniwala na tuluyan siyang binaliwala. Nagsimula nang magsalita si Howard. Sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang system at ang bagong launch kay Sonny.
Pero syempre, hindi pwedeng dumalo si Sonny Bai sa isang pampublikong event ng walang gulo. Maraming tao ang kumuha ng larawan sa kanya, ang iba'y nagre-record ng video. Mabilis na kumalat ang balita sa gossip websites tungkol sa superstar na si Sonny Bai. Dumalo sa isang electronics fair at nagdulot ng kaguluhan. At syempre, dahil dito, pati ang software ni Howard ay nagtrending sa Twitter dahil sa impluwensya ni Sonny. Biglang nag-boom ang kasikatan ng app ni Howard. Nag-cut ang scene sa mukha ni Sonny. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na dumalo si Howard sa isang concert ni Sonny sa lungsod. Ito ang kanyang unang palabas mula nang umalis siya sa Hot Hot Dolls para magsimula ng solo career. Mas kumpiyansa na siya at mas maganda kaysa dati. Komportableng-komportable siya sa stage at ang kanyang boses ay mas tugma kaysa dati. Si Sonny ay tiyak na ipinanganak para dito. Mula sa backstage, may isang taong nanunood. Siya si Howard na nag-disguise para hindi mapansin. Nangako siya kay Sonny na pupunta siya sa kanyang palabas. At naroon na siya. Lahat ay maayos na nangyayari sa concert ni Sonny. Nang bigla na lang may hindi inaasahang nangyari. Isa sa mga cable na sumusuporta sa isang malaking screen ay biglang naputol. At agad na kumilos ang danger sense ni Howard parang sa spider sense ni Peter Parker. Nagbibigay babala na may mangyayaring masama. Walang kamalay-malay si Sonny, nagpatuloy lang siya sa kanyang performance. Nang bigla ring naputol ang isa pang cable at nagsimulang bumagsak ang screen. Napansin na ng mga tao ang bumabagsak na malaking screen mula sa kisame at nagsimulang magsigawan. Napansin din ng mga security personnel. Pero wala na silang magawa. Ang screen ay bumabagsak ng mabilis, papunta kay Sonny. Sa isang saglit, inisip ni Sonny na mamamatay na siya. At noon, nakuha siya ni Howard sa huling sandali, iniligtas ang kanyang buhay sa harap ng libu-libong tao. Ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan, ay namangha, iniisip, sino itong lalaking ito? Ang galing niya. Iniisip din ni Sonny ang parehong bagay hanggang sa mapansin niyang si Howard pala iyon. Kung hindi siya naroon, siguradong mamamatay siya. Minsan pa, iniligtas ni Howard ang kanyang buhay. Hindi niya inasahan na magiging ganito siya kaswerte. Dumating ang production team, tinatanong kung ayos lang ba siya. Tinanong siya ng kanyang agent kung nasaktan siya, pero umiling lang siya. Samantala, sinamantala ni Howard ang pagkakataong nakatutok ang lahat kay Sonny para makalabas ng tahimik. At maiwasang mapalibutan ng mga reporters. Pero, gusto man niya o hindi, sa lalong madaling panahon, ang insidenteng ito ay ang naging pinakamainit na paksa sa internet. Isang misteryosong lalaki ang nagligtas kay Sonny Bai sa gitna ng isang aksidente sa concert. Siyempre, hindi papalagpasin ng media ang ganitong kwento. Sa loob ng ilang araw, naabot ng insidenteng ito ang pinakamataas na antas ng kasikatan. Para kay Howard, pagkatapos ng electronics fair, agad siyang bumalik sa trabaho. Bumalik siya sa lugar ni Sabrina dahil ang lahat ay mas pagod pa kaysa sa inaasahan niya. Nakita siya ni Sabrina na natutulog sa sofa at tinaklan siya para mas comfortable siya. Nang paalis na siya, hinawakan siya ni Howard sa braso at hinaila siya para sumama sa kanya sa sofa. Niyakap siya ni Sabrina at sinabing, siguro pagod ka na matapos ang lahat ng trabaho sa expo. Kailangan mo ng pahinga. At totoo nga, kailangan niya iyon. Pero ang hindi inaasahan ng ating bida ay ang internet ay kasalukuyang abala tungkol sa misteryosong lalaking nagligtas kay Sonny. Ang buong internet ay naghahanap sa kanya. Matapos ang aksidente, naantala ang mga concert ni Sonny. Pinasakay siya ng producer sa isang kotse at sinabihang umuwi na at magpahinga. Sila na ang bahala sa lahat ng iba pa. Habang isinasara ang pinto, iisang bagay lang ang nasa isip ni Sonny. Napakalapit nila noong mga sandaling iyon, at napakasaya niya na naroon ulit ang kanyang mahal para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, at may photoshoot si Sonny para sa isang coffee brand. Sinabi ng photographer, very good. Ngayon, palitan ng posisyon. Ngayon itaas ang tasa at ipakita ang logo ng brand. Very good. Let's take a break. Umupo si Sonny sa isang upuan at kinuha ang kanyang telepono para i-check ang kanyang social media. Nakita niya ang isang bagay na hindi siya makapaniwala. Isang anonymous na profile ang nag-post sa Twitter na ngayong gabi sa alas 8 ng gabi. Ay reveal nila ang pagkakakilanlan ng lihim na kasintahan ni Sonny Bai. Ang post ay mayroon ng mahigit 1 milyong retweets at komento. Karamihan sa mga komento ay galing sa mga taong nagdududa sa katotohanan ng post. Ang iba ay tinatawag ang profile na hater. Ang iba naman ay nagsasabing mukhang isa na namang idol ang mawawala sa eksena. Sa madaling salita, nasa panganib ang kanyang social media. Nilapitan siya ng kanyang agent at tinanong kung okay na siya. Kung pwede nang ituloy ang photoshoot.
Medyo tense siya pero ayaw niyang ipakita iyon, kaya sinabi niyang pwede na nilang ituloy. Kaya nagpatuloy ang session. Patuloy sa pagdirek ang photographer. Sunny, inumin ang kape. Ngayon magbigay ng ekspresyon na parang nagustuhan mo talaga. Very good. Pero iba ang iniisip ni Sunny. Iniisip niya na okay lang, sinusubukan lang ng anonymous na profile na iyon na magpapansin. Pero dahil sa sobrang pagka-distract, natapon niya ang kape sa kanyang damit. Napahiyaw siya dahil napakainit ng kape na tumama sa kanyang dibdib. Agad namang lumapit ang kanyang agent para tulungan siya, nagtatanong kung ano ang problema at bakit parang lutang siya. Pero sumagot lang si Sunny na okay lang siya. Matapos ang photo session, 58 minuto pasado alas 7 na ng gabi, 2 minuto bago ang nakatakdang paglalantad. Tumakbo si Sunny para kunin ang kanyang telepono para tingnan kung ano na ang nangyayari at nakita niyang ang anonymous na profile ay nauna nang nag-post ng kanilang ipinangakong ilalantad 1 oras na ang nakaraan. At oo, tila alam ng taong nasa likod ng profile na ito ang tungkol kay Howard at nag-post pa ng larawan niya. Hindi makapaniwala si Sunny. Hindi ito maaaring totoo. Umuusok na ang mga komento, may mga nang-iinsulto kay Howard, may mga nambabatikos kay Sunny, at may iba pang nagsasabi na puro kasinungalingan lang iyon. Isang comment ang nagsabi na nag-research sila at natuklasan na ang taong ito ay ang founder ng Howard Software, ang mismong lugar kung saan nakita si Sunny 1 buwan na ang nakalipas. Ngayon, nagkaroon na ng saysay ang lahat. Pagkatapos ay nag-post muli ang anonymous na profile ng mensahe, sinasabing, bukas ng alas 8 ng gabi, maglalantad sila ng isa pang bomba tungkol kay Sunny, at hinimok ang lahat na mag-abang. Si Sunny ay natulala na lamang, hindi alam ang gagawin. Iniisip niya si Howard, ang kanyang career. Lahat ay maaaring magiba dahil dito. Bigla siyang hinimete, at ang kanyang agent ay kinailangan siyang saluhin, isinisigaw ang pangalan niya. Samantala, si Howard at Sabrina ay masaya sa kanilang oras, ginagawa ang iniisip mo. Lumipas na ang 3 buwan na hiningi niya, at mukhang sabik si Howard na bumawi sa nawalang panahon. Niyakap niya si Sabrina mula sa likod at nagtanong, Sabrina, ano ang tinitingnan mo? Pero hindi siya mukhang masaya. Ipinakita niya kay Howard ang kanyang telepono at nagtanong, ano ito? At hulaan niyo, mga kaibigan. Tinitingnan niya ang post mula sa anonymous na profile. Tanong ni Sabrina, ano ito? Nakikipagkite ka pa rin ba sa kanya? Hindi makapagsalita si Howard. Agad niyang naalala ang nangyari noong huling beses na binalaan siya ni Sabrina na kapag nagsinungaling pa siya muli, maghihiwalay na sila. Tiningnan niya si Sabrina at nakita niyang nagsisimula ng lumabas ang isang nakakatakot na aura mula sa kanya. Mas mabuti nang huwag siyang gumalaw o magsalita. Hindi siya sanay makipagdeal sa mga hindi mapredict na emosyon ni Sabrina. Nagtanong lang siya kung galit ba si Sabrina, at sinagot siya nito ng, hindi. Pero syempre, nagsisinungaling lang siya. Pagkatapos ay nagsimula ng magsalita si Howard. Si Sunny at ako. At sumagot si Sabrina ng, Samantala, sa loob ng kotse ni Sunny, nawalan siya ng malay sa passenger seat habang ang kanyang agent ay tumatawag ng tulong sa lahat ng tao. Hinimete si Sunny, at kahit na walang malay, patuloy pa rin siyang iniisip ang mga komento at paghuhusga na dumadaloy sa kanyang isipan. Idol ka. Paano ka nakipagrelasyon sa isang tao at niloko ang lahat ng iyong mga fans? Gumastos kami ng maraming pera para sa iyo, ikaw naman loloko. Nagising si Sunny, basang-basa sa pawis at humihingal. Parang bangungot lang ang lahat. Hinawakan ng ahente niya ang kanyang kamay para pakalmayan siya, ngunit imbes na magbigay ng mabait na salita, tinanong siya kung nobyo niya ba si Howard. Sagot ni Sunny, hindi sila nagkaroon ng relasyon. Iyon lang ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos, sinabi ng ahente niya, okay, kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi mo dapat aminin na may relasyon kayo. Sabihin mo lang na magkaibigan kayo. Tinignan ni Sunny ang kanyang telepono at nakita ang mensahe na nagsasabing kinabukasan ay magkakaroon ng isa pang revelasyon tungkol sa kanya. Mukhang nagsisimula pa lang ang mga problema. Lumipas ang eksena hanggang alas 8 ng gabi kinabukasan. Kakatapos lang ni Sunny maligo nang makita niya ang post ng anonymous profile na nagsasabing siya ang kanyang kasintahan. Sa mga komento, karamihan ay ipinagtatanggol si Sunny, ang iba'y humihiling ng pruweba sa claim ng profile. Pagkatapos, nag-post ang profile ng mga larawan mula sa araw na nagpunta si Howard para ayusin ang plumbing sa apartment kung saan nanatili si Sunny. Pagkatapos noon, karamihan sa mga komento ay bumaling sa pambabatikos kay Sunny, at sinabing hindi na sila mga fan niya, hindi makapaniwala na ang inosenteng Sunny ay gagawa ng ganito. Ang iba pa nga'y idineklara ang sarili bilang kanyang opisyal na haters. Ang ahente niya ay desperado, hindi alam kung ano ang gagawin.
Kung hindi nila maaayos ng tama ang sitwasyon, maaaring matapos na ang idol career ni Sony. Baka magbanta ang mga advertiser na nakipag-partner sa kanila na umatras o humingi ng malaking bayad bilang kompensasyon. Alam ng lahat na ang mga brand ay hindi talaga nagmamalasakit sa mga influencer. Gusto lang nilang maikabit sa kanilang imahe para sa sariling benepisyo, maliban na lang sa ilang brand na tunay na mapagkakatiwalaan at transparent. Pati ang mga TV show na kinabilangan ni Sony ay maaaring mag-edit ng mga bahagi niya o palitan ang kanyang mukha gamit ang AI. Ang mga fans na nadismaya ay maaaring maging trolls at haters, na pinakamasama sa lahat dahil gagawin ng mga taong ito ang lahat para mapabilis ang pagbagsak ng karera ni Sony. Dagdag pa rito, kahit iwanan ni Sony ang kanyang idol career, ang tsismis na siya ang kasintahan ng isang may asawa ay maaaring sumire sa kanyang reputasyon habang buhay. Si Howard naman ay iniisip ang kinabukasan niya at nag-aalala rin sa lahat ng ito. Ayaw niyang mangyari ang mga bagay na ito kay Sony. Ngunit mukhang mas inaalala ni Sabrina kung natulog ba sila ni Howard o hindi. At ngayon na nabunyag na ang lahat, wala nang ibang pagpipilian si Howard kundi sabihin kay Sabrina ang lahat ng tungkol sa kanya at kay Sony. Mula sa pagtuturo sa kanya kung paano bumaril, hanggang sa pakikipagtagpo sa taong 2003 na may isip bata, ang matandang nagpakamatay, ang mapanirang artificial intelligence, at pati na ang huling labanan kung saan kinanta ni Sony ang Don't Funk With My Heart, at nagawa nilang talunin ang AI. Nakapamewang si Sabrina at tinanong kung wala talagang nangyari sa kanila. Muli, sinagot ni Howard na wala talagang nangyari sa kanila. Pagkatapos, ipinatong ni Sabrina ang ulo niya sa hita ni Howard, tahimik lang na nakatingin sa kanya. Nagtataka si Howard, hanggang sa sinabi ni Sabrina, naniniwala ako sa'yo. Sa totoo lang, may pagkakataon na inisip ko na niloko mo ako, pero mas pinili kong maniwala sa'yo. Hinalikan ni Howard ang kanyang noo at sinabi, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Kahit si Sabrina, na obsessed sa fidelity, ay tila nagbago ng kaunti pagkatapos ng lahat ng ito. Ngunit, ano pa nga bang magagawa ni Howard para tulungan si Sony at ang kanyang pamilya? Siya'y ganap na nawasak. Kawawang Sony, mula sa pagiging tinitingala at minamahal ng mga tao, ngayon ay kinamumuhian at tinutugis kahit wala siyang ginawang mali. Sinabi ng kanyang ahente na mas mabuti pang manatili muna siya sa bahay at siya na ang bahala. At sa pagsasabing bahala, ibig sabihin nito ay tanggapin ang sermon mula sa presidente ng kanilang ahensya, na tinawag siyang walang kakayahan at sinisi siya sa pagbagsak ng stock value ng ahensya dahil sa iskandalo. Samantala, sa internet, ang mga haters ay nagpipilit na ipaban si Sony. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang karera. Matatapos ba ang kanyang kontrata? Ang pinakamasama ay noong nagsimula siya sa kanyang karera, siya ay napakabata at walang alam, kaya napirmahan niya ang mga kontrata na puno ng katawa-tawa at absurdong mga termino. Halimbawa, kung masangkot siya sa anumang kontrobersya na magdulot ng problema sa ahensya, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga bilang kabayaran. Nagtrabaho siya ng maraming taon, at ang ahensya ang laging kumukuha ng pinakamalaking bahagi ng kanyang kinikita. Kung pipilitin siyang magbayad ng kompensasyon, hindi niya ito kakayanin. Kinabukasan, may isang lalaki na dumating sa ahensya at nagtanong kung pwede ba siyang matuto tungkol sa istruktura ng mga shareholder nila. Tinanong siya ng ahente ni Sony kung nais ba niyang mag-invest sa kanilang kumpanya. Pero ang sabi ng lalaki, gusto lang daw niyang bumili ng ilang shares mula sa mga shareholder. Hindi niya mukhang kilala kung sino ang lalaking nasa harap niya at sinabi lang na hindi ka basta-basta pwedeng bumili ng shares ng kumpanya nila kahit na may pera ka pa. Sinabi ng lalaki na hindi iyon ang kaso. Ang problema, sabi niya, ay walang nag-aalok ng presyo na magpapasaya sa kanila. Umaasa siyang maipapaabot ng ahente ang kanyang mungkahi. Baka sakaling maging kaaya-aya ito sa mga shareholder. Tinanong siya ng ahente kung naiintindihan ba niya ang ibig sabihin ng salitang superstar. Sa ngayon, si Sony ay parang mina ng ginto. Walang magbibigay ng swerte na kaya niyang ibigay. Wala nang silbi pa ang pag-iisip tungkol dito. Pero determinado si Howard. Tinanong niya kung magkano ang kailangang bayaran ni Sony para sa mga pinsalang nakasaad sa kontrata na kanyang pinirmahan. $30 milyon, hindi ba? Kaya sabihin mo sa mga shareholder ng kumpanya ninyo na kung ayaw nilang ibenta ang kanilang shares, babayaran ko ang $30 milyon para kay Sony. Sa totoo lang, hindi ko iniintindi ang pera. Hindi ko lang gusto na kumikita kayo mula sa kanya habang nagrereklamo kayo laban sa kanya kapag siya ay may problema. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Bibiliin ko ang 51% ng shares ng kumpanya o babayaran ko ang penalty ni Sony.
Mga ilang linggo ang nakalipas, nakatanggap si Sonny ng tawag na nagsasabing ang lalaking nasangkot sa mga iskandalo kasama niya ay naging majority shareholder ng kanilang ahensya. At nagtanong si Sonny, ano? Sinabi ng ahente na gusto rin siyang isama ng lalaki bilang bida sa isang pelikula. Ano sa tingin mo? Sabi ni Sonny, hindi niya alam kung paano umarte. Kung pumalpak siya at mag-flop ang pelikula sa takilya gaya ng The Flash, mas lalo siyang kamumuhian ng mga tao. Walang may gusto sa kanya ngayon. Pagkatapos, sinabi ng ahente na ang script ng pelikula ay tila nilikha para sa kanya. Ang pangunahing karakter ay isinulat batay sa kanya. Kailangan lang niyang maging siya. At naisip ni Sonny, sige, hindi ko siya pwedeng biguan. Kaya sumagot siya, tinatanggap ko. Ang karakter ni Sonny ay determinadong maging isang mananayaw mula pagkabata pa lang. Pero lahat ay nagsasabi na wala siyang talento at dapat na siyang sumuko. Pakiramdam niya'y napakasama at madalas siyang umiyak hanggang sa nakilala niya ang isang batang lalaki na naniniwala sa kanyang pangarap at tinulungan siyang mag-practice. Nagpalakasan sila ng loob at nagsikap para sa kanilang mga pangarap, unti-unti. Sumali sila sa mga kompetisyon at nagsimulang maging tanyag. Sa paglipas ng mga taon, naging mahuhusay na mananayaw sila, nananalo ng mga parangal, hanggang sa nangyari ang isang aksidente. At muling iniwan ang karakter ni Sonny na mag-isa. Kahit nahilaw pa ang kanyang kakayahan sa pag-arte, ibinigay niya ang lahat para sa papel. At dahil dito, naging kamangha-mangha ang resulta. May natural na talento siya sa pag-arte. Ang mga pumunta sa sinehan na handang pagtawanan at batikyusin siya ay umalis ng malalim ang pagkilos dahil sa kanyang pagganap. Ang pelikula ay naging matagumpay at muling tumaas ang halaga ng stocks ng ahensya. Muling sumikat ang pangalan ni Sonny, ngunit sa pagkakataong ito, sa isang mabuting dahilan. Nagbigay siya ng ilang mga panayam upang i-promote ang pelikula. At sa isa sa mga iyon, tinanong siya ng reporter kung paano niya nagawang magbigay ng isang natural na pagganap gayong ito ang kanyang unang pelikula. Sumagot siya na may isang tao na nagpalakas ng kanyang loob noong nasa pinakamababa siyang punto. Isang tao na may malaking kahulugan sa kanya. At dinala niya ang damdaming iyon sa pelikula, kaya't naging natural ang kanyang pagganap. Tinanong ng reporter kung sino ang taong iyon at sumagot siya na alam na siguro ng reporter kung sino iyon. Ang sumunod na tanong ay tungkol sa kanilang kasalukuyang relasyon at sinabi niya na gaya sa pelikula. Tinutulungan nila ang isa't isa upang malagpasan ang mga pagsubok. Hinding-hindi niya malilimutan ang tulong na iyon. Sa kasalukuyan, mabuting magkaibigan sila, at nakiusap siya sa lahat na itigil na ang pagpapakalat ng mga tsismis tungkol sa kanya dahil hindi lamang siya ang nasasaktan kundi pati na rin ang inosenteng taong ito. Mula noon, unti-unti nang kumonti ang mga taong naninira kay Sonny at dumarami na ang mga taong sumusuporta at nakikiramay sa kanya. Isang gabi, nakita natin si Howard na niyayakap si Sabrina mula sa likuran at sinabing, Sabrina, napakahusay ng iyong payo tungkol sa PR crisis. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Salamat para kay Sonny. Sinabi ni Sabrina na kung masangkot siya ulit sa isa pang iskandalo, tapos na siya. At sinabi niya, salamat, aking mahal, at hinalikan ang kanyang leeg. Sinabi ni Sabrina na huwag na siyang tawagin ng ganoon dahil masyadong nakakailang. Pagkatapos ay hinagisan niya ito ng unan at naglaro sila ng pillow fight. At least ngayong gabi, natapos ng maayos ang lahat, mga kaibigan. Nasa dulo na tayo ng isa pang video, mga kaibigan.